So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, pag-usapan natin to ng bahagya. So, bago tayo pumunta sa topic na yan, magkaroon lang muna tayo ng short recap para alam nyo yung context ng content natin ngayon. So, kahapon nga, at nung isang araw, talagang pinuno at naging laman ng balita yung isang Chinese Major General ng China na kung saan parang balak niyang ipahiya nga itong si President Marcos. Pero ang nangyari, siya yung nasunog guys sa sarili niyang mantika. Actually, na-discuss ko na yan kahapon, no? Pero, syempre, talakayin pa din natin para alam niyo yung context. Kasi ganito guys yung nangyari. Yung isang Chinese Major General, nakikita niyo picture, yan. Yung Chinese Major General na yan, gusto niyang pangaralan itong si President Marcos at medyo may bahagyang pagpapatama. Kasi di ba member tayo ng ASEAN? So, dapat daw, kapag miyembro ka ng ASEAN, dapat marunong kang sumunod sa tinatawag na non-intervention. Kasi binanggit niya yan eh. Marunong kang sumunod sa non-use of force, marunong kang sumunod sa non-hitting up of hotspot, mutual defense, mutual interference, so on, and whatever. So, talagang pinagdikdikan niya na parang hindi marunong sumunod sa guidelines itong ating presidente, lalo pat, miyembro nga po tayo ng ASEAN. Bakit hindi ka sumusunod? Yan yung gustong ipamuka ng Chinese Major General na, di ba, non-intervention. So, bakit mo pinapapasok ang Amerika? Di ba nakalagay sa ASEAN, sa pinaka-guidelines ba nila, na kapag ikaw miyembro, bawal kang yung makipag talkative ba? Paano ba yung pagbingkas doon? Non-intervention nga, yung paghimasukin mo, yung ibang country. Parang ganun yung gusto niyang gusto niyang i-tackled. Kasi nga, di ba ang Amerika, nakikialam sa issue ng West Philippine Sea. Ang gusto kasi ng China, guys, yung issue sa West Philippine Sea, yung China at Pilipinas lang. Kumbaga, shut up na si Amerika. Para naman sa akin, guys, kung usapin lang din naman ng non-intervention, di ba sila itong nangihimasok? Kasi kung matatandaan nyo, nung panahon ni Digong, kinontrol nila si Duterte. Even yung Myanmar at Cambodia, kinukontrol nila. Di ba labag din yun sa pagiging miyembro ng ASEAN, yung nangihimasok ka sa isang teritoryo, sa isang bansa na hindi mo naman pag-aari. Ang ginawa kasi guys, yung sa Amerika naman, wala naman tayong issue sa Amerika. Kumbaga, nakikialam lang sila sa issue ng West Philippine Sea kasi hindi naman to yung pang-regional na issue lang eh. World issue to kasi passageway yan guys, yung West Philippine Sea. Freedom of navigation yan. Kumbaga, dyan dumadaan yung mga barkong kalakal. So, apektado dyan guys, ang ibang bansa, pag inangkin na yan ng China. So, kaya nakialam ang Amerika. Kaysa din naman sa masakop nila tayo, di humanap na lang tayo ng bansang pabor. At hindi naman sa kumakampi or naghanap na ng kakampi, bagkus humahanap lang tayo ng safe place or comfort zone natin na kung saan parehas tayo ng stand. Na kumbaga, hindi to pwede. Amin yan aangkinin nyo. Pangalawang binring up niya is non-use of force. Alam nyo, doon din ako nagtaka guys, na bakit niya nabanggit yung non-using of force. In the first place, sila tong nagwa-water cannon sa atin. Di ba sila tong wina-water cannon tayo? So, di ba, paano niya nasabi na non-use of force? Hindi naman tayo gumagamit ng lakas. Hindi naman tayo gumagamit ng armas. Sila tong nagwa-water cannon sa atin. Pangatlo, biniring up niya din yung non-heating up of hotspot. Kumbaga, bawal yung magpainit ng tensyon. Kasi parang tayo daw, ganito kasi guys, ang pinapamukha ng China, kumakampi tayo sa Amerika, nagpapaawa tayo sa Amerika, yung parang ganon. Kumbaga parang tayo yung nagtitrigger. In the first place, kung hindi nyo pinapakialaman yung bahura namin, hindi sana tayo abot sa ganito.
1,000 nautical miles na kayo sa inyo, amin 200 nautical miles lang. Pati ba naman territorial dispute namin, kukunin nyo? And nakalagay naman yan sa 1982 UNCLOS eh. Di ba na amin yan? Ba't ba kayo nangaangkin? Di ba tapos, ang pinakamalala dito, siguro kaya din na-triggered ata ang ating presidente, nung sinabi niya na mutual respect. Ang lakas nilang mag-demand ng mutual respect, in the first place, yung kanilang Chinese Coast Guard, sinusugod tayo sa sarili nating bahura. Di ba nakakagago? Magdedemand ka ng respect, eh kayo itong sugod ng sugod sa amin. Di ba? Kung kaya't guys, ito nga. Kung kaya't biglang na-bring up itong issue na to. Yan. Yung mga statement ng mga nakaraang presidente. Actually guys, pet peeve ko talaga yung yung pag-bring up ng past. Kasi hindi ko naman gawain yun eh. Kaya nga pinaka pet peeve ko talaga yung binibring up yung past. Kasi yun yung pinaka-ayoko. Kasi guys, diba, past is past, never been back. Parang wag na natin balikan yung past. Pero this time, I think tama na i-bring up yung past, lalo pat kung pag-uusapan natin, is yung history. Tingnan niyo yung statement ni Pinoy tapos statement ni President Marcos, despite na, politically rival yung dalawang yan, pero meron silang common in terms of tawag dito, diplomatic issue. Meron silang pagkakahalintulad. Talagang they are fighting for what really belongs for us. Nakikita nyo yung common ng dalawa. Basahin lang muna natin. Sabi ni Pinoy, malinaw ang paiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang Pilipinas ay sa Pilipinas. Ano yung sabi ni President Marcos? We have on our UNCLOS side 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award which affirm what is our by legal right. Kasi sinabi naman talaga guys ng arbitral ruling na atin yan. Diba, within 200 nautical miles, atin yan. Pero iba guys, yung kay Digong, iba yung kay Digong, 2016 pa yun nung lumabas yung arbitral ruling na yun. Alam nyo kung ano sabi ni Digong? Ito, after mag-speech ni Pinoy niyan, after bumaba ni Pinoy niyan, di ba naging presidente na siya. Alam nyo kung ano sabi niya? Sabihin ko sa inyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa inyo, putang ina, papel lang yan, itapon ko yan sa waste basket. See? Diba, dyan pa lang sa statement na yan, makikita nyo kung sino yung tunay na nagmamahal sa ating bayan. Makikita nyo talaga na itong si Duterte ang pinaka-worst, pinaka-demonyo, demons talaga sa mga naging presidente ng bansang Pilipinas. Mantakin mo, sasabihin mo na yung pinaglaban ng isa, parang ibabaliwala mo lang na hindi, papel lang naman yan. Ang lakas naman ng amats mo. Hindi ko, kaya nga masasabi ko guys, na itong si Digong, hindi talaga yan maka-Pilipino. Malaking kaya yan yung time na naging presidente ka. Although meron kang mga nagawang tama. Alam natin yan na meron kang nagawang tama. So sabi nga nila, ibigay ang credits when the credits is due. Pero kung ganito lang din naman guys, di ba, nakakahiya. Alam nyo, nang dahil kay Digong, yung dignidad ng mamamayang Pilipino, abay parang nawala. Kasi ang naging tingin sa atin, tuta. Ang naging tingin sa atin, guys, aso. Naging tayo, sunod-sunuran ng China. Eh ngayon, iba yung presidente. Yung presidente ngayon talagang pinaglalaban yung sariling atin. Diba? So, hindi ko din makuha yung logic ng mga DDS na bakit lagi nilang sinasabi na magkakagera kapag kinalaban yung China. Hindi naman walang gusto ng may gera. Unang-una, hindi ko gusto ng gera. Ang akin lang dito, ipaglaban ang atin. Fighting for our rights. Kunin ang sa atin. Ang atin ay atin. Yun naman talaga yung punto dito. Walang gusto ng gera. Kasi yan yung in-insist ni Digong na sige, kapag pumalag kayo, gigirahin kayo. Tinakot tayo sa ideolohiya na ganun eh. Kaya madami ang, kahit nga din ako noon, tumabor din ako eh, na wag na tayong lumabang sa China kasi gigirahin lang tayo. Yan lang yung lagi ko sinasabi noon. Pero nung namulat ako, ay hindi naman pala ata tama. Lalo pat nung yung presidente guys, naglagay ng warship doon sa sa West Philippine Sea. Kasi sabi ni Digong,
Sige, maglagay kayo ng barkong pandigma dyan, gigirahin kayo. Pero nung naglagay ng warship si President Marcos doon sa West Philippines, ginera ba tayo? Wala. 'Di ba? Hindi naman tayo ginera. So doon nga ako guys, biglang nagtaka. Sabi ko, fake news si Digong. Kumbaga, ano lang tayo siniset up niya tayo. Tinatanim niya sa utak natin na ganito dapat ang ideolohiya ng Pilipino. Yun yung sinisingkit niya sa atin eh. Yun yung pinapapasok niya sa sentido komon natin. Yung gera, sino ba naman gusto ng gera? Lahat tayo takot sa gera. Pero dahil nga guys kay President Marcos, namulat tayo. 'Di ba? Namulat tayo na hindi naman pala tayo gigirahin. Kasi yung tayo, pinaglalaban lang natin yung sariling atin. May dokumento tayong pinanghawakan. Nasa side natin yung arbitral ruling. 'Di ba? At saka nagtaka din ako guys, ano yung sabi ni Digong noon? Pupunta siya sa West Philippine Sea, magdadala ng jet ski paglalaban niya Pilipinas. Pero nung naging presidente siya, may jet ski ba tayong nakita na ginamit niya papunta sa West Philippine Sea? Wala. Wala tayong nakita. 'Di ba? Kaya nga grabe yung pambubudol ni Digong sa mamamayang Pilipino. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ang Marcos at Aquino, political rival 'yan. Pero tingnan nyo yung nila, yung common, ano ba yung tawag dito? Yung pinaka-commons nila, yung pagkakatulad nila. Di ba, when it terms sa issue ng diplomatic issue, pareha sila ng stands. Ipaglaban ng atin. Di ba? Ang atin ay atin. Paano mo masasabing mahalin mo ang Pilipinas, mahalin mo ang bayan mo, kung yung bayan mo parang binibenta mo na? O katulad nito, pakinggan nyo Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Diba? Binibenta tayo, gagawin tayo, hindi naman sa totally binibenta, pero gustong gawin tayo ng probinsya ng China? Really? Really? Uubusin lang nila yung yamang likas na yaman natin, and after all, pag wala nang mapapala sa atin, iiwan na tayo. Tama ba yun? Kaya ibang-iba talaga si President Marcos dito kay Duterte. Mantakin mo si Digong matapang lang sa mamamayang Pilipino. Pero tuta sa ibang dayuhan. Si President Marcos hindi siya nag-aangas sa kapwa natin Pilipino pero matapang at merong bayag sa ibang mga manlulupig. Dapat ito yung nasa gitna, binibigay ito sa ICC totoo guys, ito yung nasa gitna, ibigay nyo to sa ICC, sakit lang yan sa ulo. Ang sakit talaga ni Digong sa ulo guys, sa totoo lang. Mantakin nyo guys, 30,000 ang taong estimated na tinig bumbum. Paano ba yung pagsasabi nun? Tinegi ni former President Duterte dahil sa kanyang maling pamamalakad. Diba? Sa extrajudicial killing. Tapos, pati ba naman dito? Diba? Sa diplomatic issue. Kaya nga masakit yan sa ulo si Digong. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo guys, nakakasira siya ng mental health ng mamamayang Pilipino at beside distraction din siya. Kawawa naman tayo. Diba? Kawawa ang Pilipino. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya nga napakontent ako ng walang sa oras Anyway, yun lang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.